Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. Shalom, JIL May Kawayan. And now, for the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Mas malakas nga pong palakpak para sa Diyos ng buhay. Toda sa inyo pong lahat. Maraming pong salamat. At naniniwala po ako at nananampalataya na excited po kayo sa mga maraming balita. Pero kulang po ang oras na binigay po sa akin para po magkwento ng napakaraming magagandang balita. Pero suma total, taglay po natin ang lahat ng mga pangako ng Diyos na ibinigay sa buhay ng bawat isa. Hindi po ako makakarating sa Israel, sa Holy Land, kung hindi una dahil sa Diyos, pangalawa po sa inyong marubdob na panalangin, pangatlo po dahil po sa inyong mga bulsa. Toda sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Hindi man nakarating ang inyong pisikal, nakarating po ang inyong bulsa. Salamat po ng marami. Isang simple lamang po akong tao na hindi ko po kayang bumili ng ticket, papunta man lang ibang lugar ng Pilipinas. Pero napuntahan ko po ang isang araw at kalahati yatang paglalakbay sa ganung kalayo. At bihirang-bihira po ang nakakapunta. Yun pong lahat ng yun ay binabalik ko ng lahat ng kapurihan sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung hindi ako sumunod sa iyo, hindi ako nagpastor, hindi ko mararating po iyon. Kaya utang na loob ko, una sa Diyos, pangalawa sa JIL, kay Brother Eddie, sa lahat ng direktor, pangatlo po sa JIL May Kawayan, mahal na mahal ko po kayo. At doon po sa ating prayer request sa Wailing Wall, last minute po, nagpatawag po tayo. Akala po nung iba, pagka po walang laman yung sobre, parang hindi makakarating yung panalangin, hindi po totoo yon. Nag-seed lang po yung ibang mga leader worker. Alam nyo, habang binubuksan ko po yung seed nila, may mga nagbigay ng 20 pesos, 10 pisos. Sabi ko, ako, ibabalik ko po ito eh. Kung ako babalik ko to. Pero salamat sa Panginoon, part lang po yun ng kanilang marubdob na offering sa Panginoon. At salamat po sa Diyos. Meron akong testimony, secret testimony po ito eh. Bago po ako umalis, yung pong aking pocket money, atado na po talaga. Inuna ko pong mag-seed para po doon sa mga taong pupunta rin ng Israel. Yung seed ko po, hindi po seed, glory to God, ng pangkaraniwan pong tao na nagtatrabaho lang. Ewan ko, kahit palibasan, di ako sanay mag-convert, dollar ang aking isi-seed. 5 tao po ang nag-seed ako na pastor. Yung 2, worker po natin, wala po akong laman sa bulsa. Sa challenge ko si Lord, sabi ko, wala naman pong nag-challenge na magbibigay sa iyo. Meron nung lumapit sa akin, Pastora, nakakabigla ka mag-seed. Alam mo ba kung magkano conversion sa peso nun? Sabi ko, hindi, magkano po ba? Ganito yun. Gano'n ba kalaki yun? Ang Diyos ka ako ng dolyares at Diyos ng peso, isa lang eh. Praise God, alam nyo, bago ako umalis, ilang oras bago po ako umalis, meron pong nagpa-pray, meron po akong kinounselan, meron po akong pinag-pray. Unbeliever, ginamit po ng Panginoon at sabi niya, may baon ka na ba, Pastora? Nag-AEIO lang ako. AEIO. Sinagot niya po ng abakada. Salamat po sa Panginoon. At talagang last minute, ilang oras talaga. Talagang nagbigay ang Diyos talaga ng kanyang kaloob. Ako kasi, basta may eroplano na, okay na. Meron na akong libreng papuntang airport. Alam mo ng Diyos yan. May libre na akong pang terminal fee. Meron po akong papunta na sa airport. May ticket na ako. Okay na ako. Pauwi, may kotse naman, magpapasundo na ako. Kahit wala na akong pocket money, makarating lang ako ng Israel. Pero sobra-sobra po ang Diyos. Talagang, gaya po ng pinangako ko, nadadalin po namin dito ang dagat ng Galilee, dagat ng Jordan. Pati po putek, may dala po kami. Bato po ng Tomb, yung mga bato-bato doon na kung saan ay pinaglibingan ni Jesus, meron po kaming dala para sa mga leaders, workers. And by faith, mabigyan din po sana ibang kongregasyon. Kaya po kahit po pugto-pugto po ang pawis po ni Pastor Jason sa immigration, ninenervyo siya sapagkat galong-galong tubig na galing po sa Mediterranean Sea, sa Jordan River, at doon po sa sa Sea of Miracle, yung pong nakita nyo si kanina, na nandun po kami sa bangka, doon po lumakad si Jesus, doon po nagkaroon ng miracle of multiplication ng fish,
may uwi po kaming tubig noon. Kahit po ang Jason ay nangangatog sa nervyos, sabi ko, itawid mo yan. Di ba hindi ka makauwi, itawid mo yung ilog, yung tubig na yan. Wala sa Pilipinas niyan. Nawasak pa po yung kanyang maleta dahil po sinira po sa airport, dahil po kasuspe-suspecha po yung kanyang maleta, 3 brief lang naman po ang dala at 2 pantalon, sinuspechahan pa. Pero salamat sa Panginoon, binigyan po siya ng bagong maleta, naiuwi po namin yon. Salamat po sa Panginoon. Ako po kasi yung taong masyadong masignificant basta biblical, pero pag sa practical hindi ho eh. Sa totoo lang, yung mga ibang mga remembrance na pang-secular, hindi ako masyado sa ganun eh. Pero when it comes sa may biblical talagang history, pasensya na po kayo, masyado akong ma-extreme dito eh. Ultimo yung alikabok, pato, nang galing sa Israel. Masyado po akong doon, ma-historical ako doon, masyado ko pong tinetreasure po lahat yon. Pati mga dahon-dahon, may uwi po kami, masyado kong tinetreasure. Konting testimony lang, 45 minutes kasi testimony ko eh. Bago ako pumunta ng Israel, pinangako ko po sa sarili ko. Hindi ako uuwi hanggat wala ako ng oil na pangalap ko. That is prosperity oil. Pasensya na kung halimbawa iba man ang interpretasyon nyo, galangan na lang. Sabi ko, matagal ko na ipangarap yung oil na yun. Sa Israel kasi mahal ang oil. Medyo mura. Doon, pag dito, meron akong oil na in-order ko kay Morris Cirolo, ganyan lang o 3.5 na. Sabi ko, gusto ko special yung oil ng mga taga May Kawayan. Mula po nung ako pumunta po doon sa hotel na namin pinuntahan, napuntahan na po namin ang Nazareth, Bethlehem, etc. Wala po akong makitang prosperity oil. At si Ate Kay umiiyak na. Umorder na tayo ng prosperity oil. Pinuspone ko yung titers night para lang i-anoint ang lahat ng leaders and congregation ng prosperity oil. Ako hanap ng hanap. Nabili ko na po yung different kinds of oil. Meron akong Lily of the Valley oil, Queen Shiva oil, King David's anointing oil, lahat na. Hindi ako nasisiyahan ko yung prosperity oil. Meron pa nga akong fertility oil para doon sa hindi manganak eh. Sabi ko, Lord, gusto ko yung prosperity oil. Kasi ang pangarap mo maging area kami. Hanggang sa nalibot na po namin, lagi ako nahuhuli, naghahanap ako ng oil. Ipit-ipit ko yung $100 ko, bibili ko to ng oil. Kahit $100 pa yung halaga na yan, bibili ko yung oil. Wala ako nabiling oil. In short, papunta na po kaming Tel Aviv Airport pa uwi. Sabi po nung aming tour guide, mag-breakfast na kayo, i-full nyo na kasi hindi nasagot po ng agency, hindi nasagot ng JIL ang lunch nyo. Ubus na po yung shekels namin at dollar. Nakikiramdam ako kung may pera pa si Kuya Mading. Pero kami nagtititigan na ni Pastor Jason. Pagkatapos po, sabi niya, Pastora, wasak yung maleta ko. Pero to the rescue talaga, yung inaanak ko sa Israel, na ginamit din ng Panginoon. Tumawag, sabi niya pa, Ninang, kailangan mapunta kayo sa Tel Aviv. Sa Tel Aviv, sa Joppa, kung saan yung dagat, doon kami nagkita na niluluwa si Jonah. Nalala niyo si Jonah? Sa dagat na yun, napuntahan namin. Hindi ako kumuha nun. Baka maluwa din kayo eh. Hindi ako kumuha ng dagat na yun. Ang confusion ko lang, bakit si Jonah meron dong statue? Yung isda may statue, si Jonah wala. Sabi ko, ba't yung isda ang may statue? So, salamat po sa Panginoon. Nung pauwi na po kami, sabi ko, 3 lang naman ang gusto ko eh. Yung Ark of Covenant, nakuha ko na. Minora at saka yung pong prosperity oil. Yung minora, nakabili na po ako maliit na minora. Pagdating po doon, hindi po yung mga jewelry, hindi mo maisasanla yun. Basta meron lang ako noon. Dadaling ko yung kahit saan ako magpunta. Sa bagong bahay na bibigay ng Lord, sa bagong church, sa negosyo, kung meron man, dadala-dala ko yon. Covenant ko yon, Ark of Covenant, tsaka minora. Minora, ito yung lights, simbolo ng lights. Pagkatapos po, nung pauwi na kami, Ninang, dyan po sa bag na yan, nandyan yung pasalubong ko. Okay. Binuksan ko, minora. Oy, thank God, may minora ako. Hindi ho minura minora. Pagkatapos po, Ninang, nag-ipit po ako ng oil dyan. Okay. Sabi ko, ikaw pa baka ako makabili ng oil? Ikaw nasa Israel, di ka pamilyar sa oil eh. Sabi ko kay Jay, yung oil ko dyan sa maleta, lagay mo na dyan sa maleta mo kasi ma-check, hindi pwede sa, tawag dito, hand carry. Lagot ka, basta may mga liquid doon, hindi pwede sa hand carry. Sabi niya, opo, pass. Naglalakad po kaming ganyan, doon po sa Tel Aviv, sa Joppa, tiningnan niya, pass. Alam niyo ba kung ano yung oil na binigay sa inyo ni Bea? Ano po? Prosperity oil. Napalundag ako. Diyos ko, may prosperity oil ako. Salamat po sa Panginoon. But don't get me wrong, hindi ibig sabihin, yayaman ako, milyonaryo ako. Pag sinabing prosperity, napakalawak po nun. Napakalawak po ng ibig sabihin nun. Ang karamihan ng mga pastor nagdi-design ng prosperity oil. Sila Pastor Kay, umuwi ng walang prosperity oil. Tahimik na tahimik ako.
Kasi yung aking Ark of Covenant, name it, Pastora, I'll buy $100. No. Yoko. $100, de 4,500 din yun. De electric bill na yon. Sabi niya, name it, Pastora, bibiling ko ng $150. No, yoko. Siguro po, kanya-kanya lang po ng hilig. Dahil na in love po ako ng gusto talaga sa mga significance ng Israel mula nung mapunta ako. Ang lahat po na nagbe-bless sa bansang Israel, pagpapalain ng Diyos. At isa pang magandang balita, ang pinaka-top ho na nagpapadalang delegates doon, Morris Cirulo Benihin. Pero hindi ho, ayokong salbihin yung nakipagtalunan na. Pero ngayon ho, breaking the record. Kasi ang dinadala pong delegates ni Morris at Benihin, iba-ibang nasyon. May Chinese, may Australiano, may Canadian. Pero tanging tayo ang nakapagdala ng delegado, 472 Pilipino who bless Israel. Pag nagpunta ka sa Israel, ibe-bless mo Israel. Sa immigration, nahihilo sila. Konti na lang yung interrogation. May sarili na po kaming line. Nagugulat kami. Bakit pare-pareho tayo ba't sa aeroplano pare-pareho tayo ng upuan? May sarili na po kaming, halos gano'n. Kasi nakatimbre na po sa immigration, nakatimbre na po sa mga ticket namin. Kaya po, nagtataka kami, uy, tayo rin na. Ba't tayo? Nagkapalit lang ng isang linya. Kasi po talagang ang JIL pinagpala ng Panginoon. History po na ang church nakapagpadala ng delegates. And 150,000 to 155,000 is not small. Hindi po maliit. Pinakamura pong registration is 115,000. Ang pinakamalaki po ay 155,000. Depende sa bansang galing ka. Mapalad po kami kasi yung iba galing pang Mindanao, bukod sa eroplanong international, nag-local pa sila. At ang mapalad po namin, mapalad naman po lahat. Isang napakapalad po namin, siguro in-enjoy lang yung iba. Yung iba po ang flight from Philippines to Hong Kong, Philippines, Hong Kong, Philippine connecting flight to Hong Kong, connecting flight to Moscow, connecting flight to Russia, and then Israel. Nakailang eroplano yon? 5? 5 eroplano po yon. Kaya 3 araw yata sila sa Alapaap. Kami po, from Philippines to Istanbul to Israel. So, hindi ko makwenta po yung oras hanggang ngayon. Basta umalis po kami ng Saturday ng 14 and a half hours. Kaya napakabuti po ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Salamat po, toda sa inyo pong lahat. Dala po namin ang pananampalataya at lahat ng panalangin po natin ay dinala po natin doon. Manampalataya po tayo, gawin po natin ang tamang buhay. Hindi po tugon yung pinanalangin yayaman na ako. Yun hong ating team ay Jehovah Tsidkenu, God of Righteousness. Ang lahat po ng biyaya at pagpapala ay may kondisyon. Hindi pwedeng basta ikaw ay pagpapalain na lang. Wino-work out po ang salvation. Wino-work out ang lahat ng blessing. Nadyan po ba kayo? Hindi pwedeng kanina po, tipid na tipid po ako sa oil na yun kasi bihira po. Sabi ko kay Jan, ang program ko bukas, tatawag ako ng ilang negosyante, anointed, na very supportive sa church and giver. Pagkatapos, ia-anoint ko sila. And then, transfer the anointing. Wisik lang. Akalain nyo ba kanina kaya pumapasok kayong napakabango ng church? Suddenly, nag-speak ang Lord sa first service. Yung first service po natin dito, mga kananayan po, mga pang-umage. Kayo kasi mayayaman, late na magising. Yung mga nanay, di na nakakatulog yon. So kanina, sabi ng Holy Spirit, iwisik mo sa kanila lahat. Sabi ko, Lord, konti na nga to, iisa na nga And then nag-worship kami, taas ng moving. Nag-anoint po kami lahat. Hindi ko alam paano kumasya yung prosperity oil na yon. Ang alam ko lang, lumagana po yung kapangyarihan ng Diyos. At ang reminders ko po sa kanila, hindi ko mo tayo in-anoint ng Lord, mayaman na tayo pagkagising natin. Hindi tayo si Juan Tama. There are 3 kinds of faith. And that is dead faith, dynamic faith, and devil's faith. Sana hindi yung devil faith at hindi yung dead faith, kundi dynamic faith po tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's bow our head. Panginoon, hayaan mo na maging sentro ka ng aking pagtuturo. Huwag umagaw ng eksena ang aking buhay at ang sinuman, kundi ikaw lamang ang mahayag, ikaw ang sumikat, ikaw ang mataas, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan. Buong tapang at buong kapangasang maipahalid ko ang iyong salita. At ito ay magsilbing sustansya ng pagkaing espiritual po namin. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kahapon po may nangyaring basketball. Maganda po yung nangyaring basketball. So,
Bigyan ko lamang po kayo ng icebreaker. Halimbawa po yung bola, na bumili po ng sariling bola si Paul para gamitin sa basketball at inilaban kahapon. Halimbawang nanalo. Yung bolang yon, kapag in-exhibit, may papasok ba? Lagay nyo lang. Meron naman. Number 1, si Hazel. Number 2, siguro mga pamilya pa. Baka nga mami, mapilitan lang eh. Ano ba ang exhibit yan? Bolang ginamit ni Paul. O, di ba? O kaya, makumbinsin na rin ako sumama just to support Paul. Tapos buong one, buong can, buong music. Supportahan lang si Paul. Pero kung yung bolang ginamit ni Jordan, Michael Jordan, mag-exhibit sa isang lugar ng Pilipinas, palagay nyo pasukin? 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 Ako, sasabihin ko sa inyo, papasukin ko. Lalo kung libre hipo, hihipuin ko yung bola. Kasi anong klaseng bola to na ginamit ni Michael Jordan? Anong paboritong bola? Anong tatak na bola? Bakit po? Kasi may pangalan si Michael Jordan. Halimbawa, yung gloves na gagamitin mamya ni Manny Pacquiao na magpapatumba, yes, kay Mayweather mamya, i-exhibit sa Cuneta Astrodome. Palagay nyo, dudumugin? Dudumugin yun. Yung boksingerong kapitbahay yung lasinggero, i-exhibit sa palengke, dudumugin? Hindi. Depende sa taong gumamit. Depende sa taong napasa kamay niya anumang uri ng gamit at kasangkapan. Nandyan po ba kayo? Kahit anong uri, bola man to, pang golf, o ito man po yung pong ginamit na ang tawag doon sa bilyar, meron pong halaga yon. Meaningful yon. Kahit kahit anong klase pa na materyales ang ginamit, nagkaroon siya ng sense of investment. Nagkaroon po siya ng halaga. Na-treasured po siya kasi may taong gumamit. Depende sa kamay na hawak. Tingnan nyo uli yung kamay nyo. Ginawa ko na to dati eh. Sige nga, tingnan nyo lang. Eric, kung bibiling ko yung kamay mo, magkano halaga niyan? Sa palagay nyo, presyohan nyo nga yung kamay nyo. Halimbawa, nandito si Manny Pacquiao, kapapanalo lang. Yung kanyang premyo, name it, magkano yan? Bibiling ko kamay mo. Hindi nyo mapresyoan, di ba? Paari pa yung kidney mo. Dalawa-dalawa yan, healthy naman ako eh. Presyohan mo na isa. Pero yung kamay mo, hindi mo basta, kahit nga isa yan, hindi mo ma-imagine eh. Sinasabi po sa isa sa pinakamatibay at saligan, pinakamalaking bahagi ng katawan natin pangangailangan para yumaman ka, yung kamay na meron ka. Tama ba? Sabi nga ng Bible kapag nagkasala yung kamay mo, buti pang pumasok ka sa langit, naputol ang kamay mo, kaysa naman pumasok ka ng impyerno, dalawa kamay mo. Ang bahagi ng bawat katawan natin ay lubhang mahalaga sa harapan ng Diyos. Partikular yung kamay mo. Biro mo yung kamay mo yan na hinahawak mo dati sa alak. Iniipit mo ng sigarilyo. Di ba? Pinang-uupak mo, pinang-susuntok mo, pinang-kukurot mo. Itinataas mo na't pinampupuri sa Diyos. Sinusuksok mo sa bulsa mo para kumuha ng pang-offering. Kita mo yung kamay na yan na pinagpapala. At minimension sa Bible yan. Let every hands worship the Lord. Let every hands glorify the Lord. Ipalakpak natin ang ating kamay. Kaya naniniwala ako pagdating sa langit, may kamay pa rin tayo eh. Hindi ko alam kung ano itsura. Kung hugis kandila ba yan, gano'n ba kalambot yan, papalakpakan pa rin natin ang Panginoon. Napakahalaga niyan. At yung mga kamay na yan, gano'n man kalaki ang kalyo, marami nang pinagdaan ng kamay na yan. Tama po ba ako? Alam niyo po, nung ang inang ko, pagdating po sa palengke niyan, pagaling po sa pagtitinda, ay pagbaba ng kutsilyo, hugas na ho ng mga pinagugasan, mga isda-isda yan, luto na yan. Pag hinawakan ko yung kamay ng nanay ko, wala ho siyang kalyo, pero manipis na. Siguro sa dami ng mga damit na nilaban ng kanyang mga 7 anak, sa dami ng baso na kanyang inurong, sa dami ng mga alikabok na kanyang winalis, kaya napaka-significant na mga kamay ng nanay sapagkat ang dami ng pinagdaanan. Yung mga negosyanteng iyan, kaya nga minsan pakiskis nga ng anointing, ilang milyon na kayang hinawakan yan. Yung mga masasamang tao, ilan na kaya ang mga pusakal na pinatay niyan o mabubuting tao na sinamantala niyan. Napakahalaga po ng kamay na yan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, gaano man ang sipag ng kamay na yan, gaano man ang halaga ng kamay na yan, gaano man ang mga pagpapala na dumating sa mga kamay na yan, limitado pa rin at kulang ang magagawa ng kamay na yan. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang patungkol sa kamay ng Diyos. Nandyan po ba kayo?
Napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Alam ko po na ang bawat isa ay marunong lang magdala ng mga pinagdadaanan sa buhay. Hangang-hanga po ako sa ganun. Yung hindi mo mahahalata ang may pinagdadaanan na pala, yung bubulagta na lang. Hindi mo alam, galit na pala sa'yo, pero nakangiti pa yan. Hindi mo alam, masakit na pala. Naalala ko po nung naglalakad kami. Sabi ko, Jay, malapit na ako himatayin. Hindi nga, Pas. Hindi, himatayin na nga ako, Jay. Ay, hindi na ako aakyat doon. Nakita ko na yun, kukwento ko na lang sa inyo kung ano itsura. Ay, samahan ko na lang po kayo. Hindi nga, Pas. Di ba, halata? Maganda pa rin po kayo. Eh, maganda lang ako magdala. Alam mo, pamalita ko, mga kapatid, gusto ko i-anunsyo sa inyo na ako hihimatayin. Ang ilan, ina-anunsyo pa mga paghihirap sa buhay, no? Hindi ko alam kung anong issue na gusto mangyari, eh. Kinukwento pa kung kani-kanino, ang kahirapan ng buhay, ang mga taong nilapastangan nila, ang mga bagay na kung saan hindi na dapat malaman ng sino man. Kaya nagkakaroon ng puwersa at kuta ang kaaway dahil binuksan natin ang pagkakataon ng demonyo. Saludo po ako sa mga taong ang dinadaingan lamang ay ang Diyos. Saludo po ako sa inyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. But don't get me wrong. Mukhang sinasara na ni Pastor ang pinto para magbukas ako sa kanya. Bigyan ko kayo ng pagkakataon ng ilang segundo mag-isip. Malaking bagay ba na pinamamalita mo ang pinagdadaanan mo sa buhay? Na ikukwento mo ang asawa mo, ikukwento mo mga anak mo, ikukwento mo ang kahirapan mo, ikukwento mo ang lahat-lahat. Meron ho tayong pagkukwentuhan at meron tayong pagdadalan na tinitiyak ko po sa inyo. Hindi ka pa natatapos magkwento, ilapag mo lang sa kamay niya. Makikita mo na ang kagalakan at mararamdaman ang kapayapaan. Walang iba kundi ang kamay ng Diyos. Amen? In the hands of God. Napakasimple lang po ituturo ko, no? Na actually, lilihis lang ako with due respect sa education ministry. Nainlab ako ng gusto, Kuya Mading, nung dumaan tayo sa Tiberias eh. Nung dumaan po kami sa Tiberias, itinuro po yung bundok na kung saan ay doon daw po nagpakain si Jesus ng 5,000. Nung tinanaw ko pong ganyan habang nasa bus ako, abe ako man to, desperado ako. Nung nabalitaan ko na libre pagaling, kahit walang kakainin, stage 4 cancer ako, yung anak ko mamamatay na, hindi ko titingnan ang tarik ng bundok at init ng araw, marating ko lang yung sagot sa pangangailangan ko. Ang desperadong tao, hindi tinitingnan ng hirap, marating lang ang sagot sa pangangailangan niya. Right? Right? Kung halimbawa may pangangailangan kayo sa Diyos ngayon, hindi nyo titingnan ang init ng panahon o laban ni Manny Pacquiao o ang liit ng iglesyang pupuntahan nyo, ang titingnan nyo, desperado akong lumakas ngayon dahil alam kong tugon ng Diyos ay nasa iglesyang iyon. Sasagot siya sa kanyang salita. Sana desperado tayong madinig ang tinig ng Diyos. Sana desperado tayong makita ang tugon ng Panginoon. Sana desperado tayo na lagi natin nakikita na literal sa ating mga mata. Espiritual na mata na gumagalaw ang Diyos sa personal nating buhay, maging sa kabuuan ng JIL. Amen po ba? Nung kami po ay paparaan sa Tiberias, papunta sa Sea of Galilee, papasok doon po sa kung saan ay napakaraming himala na ginawang Diyos. Sabi po ng tour guide namin, look at the mountain. O, diyan nagpakain si Jesus. Wow, sabi ko, pinatag pa yon, in fairness. Pero sa init ng araw, at sa tarik na aakyatin mo yon. Binalik ko sa sarili ko, aakyatin ko. Ako na may anak, na yung anak ko punong-puno ng problema. Ako na may problema sa asawa. Ako na may sakit, aakyatin ko. Walang bundok na matarik na hindi ko kayang akyatin basta alam kong tutugon sa pangangailangan ko. Sana ganun ang passion natin kay Lord. Batiin mo man ako o hindi. Pansinin mo man ako o hindi. May posisyon man o wala. May pakain man o wala. I don't care. Gusto kong tumugon ng Diyos sa pangangailangan ko. At ang tugon nito ay spiritual. Mga kapatid, kahit practical ang problema nyo, spiritual pa rin ang tugon dyan. Kahit ang problema mo'y asawa mong adik, problema mong pera, lubog ka na, spiritual pa rin ang sagot. Sapagkat wala pong hindi kami kamukhang problema. You think ikaw lang may problemang ganyan? Pag sinorvey, ikaw lang ba meron? Ba't kaya ng iba, hindi mo kaya? Ibig sabihin lang, kahit gaano kalaki ang problema, ang unang problema, kung paano ka haharap sa problema, hindi yung pinaka-problema. May malaking problema kasing naganap dito Kwento ko sandali. Sa book of John chapter 6, verse 1 to 6, ito po yung kwento. Sometimes after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias.
And a great crowd of people followed him because they saw the sign he had performed by healing the sick. Then Jesus went upon a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. And when Jesus looked up and saw the great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people for it?" He asked this only to test him, for he already had in mind that he was going to do. Philip answered it will take more than a half year's wage to buy another bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? And Jesus said, "Have the people sit down." There was a plenty of grass in the place of they sat down. About 5,000 men were there. Verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were sealed as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." Verse 13. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. The Lord will bless the reading of this passage. Balik natin sa title. Ang ating title, In the Hands of God. Everybody say, in the hands of God. Gara ng kamatayan ni Jesus. 2 uri ng kamatayan meron nun. Batuhin hanggang sa mamatay. Pagpatay na, dadali na, lilibing na. Nakasali po sa Jesus doon sa ipapako sa krus. At ang malupit pa nito, bago siya ipako, talagang niratrat po siya talaga ng 39 lashes. Actually, ang kultura, 40 lashes. Kapag ikaw nasarapan, halimbawa, nasarap kang gumulpe, naging 40, naging 41, yung sobrang isa, to sa pumalo, ibibira sa kanya. Para safe yung pumalo, 39 lang. Pero malupit yung pinapalong yun, kasi pag pinalo sa iyo yung isa, sumasama yung laman ng Panginoon. At hindi lang yon, lanos na yung katawan niya, pinako pa siya sa krus. Pinako sa kamay. Imagine, pinako sa kamay. Yung kanyang kamay na pinagmumula ng himala. Yung kanyang paa na kung saan kapag lumakad, ay nagkakaroon ng kaligtasan ng bawat isa. Dinurog yun ni Satanas. Pinahintulot ng Ama sa Langit upang ang mga kamay na yon ay maisali ng kapangyarihan sa bawat kamay na mananampalataya. At ang kamay na yan, yung mga precious hand na yan, gagamitin natin sa pagpupuri sa pagsamba sa Diyos. Nandyan po ba kayo? I-welcome tayo ng Panginoon sa takdang panahon. At ito po ang nakita ko, istorya po ito. Ito pong istoryang ito, nadinig ko lang po itong kwentong ito. Actually, sabi ng ibang mga preacher, buti pa yung bata. Sanay na sanay, may baon. Pupunta ng church, pupunta ng fellowship, hindi nagpagulo, nagbaon. Version po nila yon. That is fresh revelation, personal revelation. May nadinig po akong kwento ayon po sa mga marubdob na nag-aral ng Biblia. Actually, yung batang to, hindi naman papunta doon sa crusade. May field trip yung bata. Merong hangout yung bata. At dahil aalis, pinagluto ng magulang. Kasi nakalkal po yung kwento ng mga Bible scholar. Hindi po talaga pupunta yung bata para doon po sa krusada ni Jesus or para doon makisama sa mga gulang. Hindi interesado ang bata sa gano'n. Nandyan po ba kayo? Hindi magkaka-interest. Biro mo kakusapin yung 7 taon, sama ka sa krusada, ang Diyos ay nagpapagaling. Hindi. Oo. Magkwento ka ng Voltes 5, sasama yan. Magkwento ka ng birthday party. Merong field trip tong bata, may dalang tinapay. Nung papalabas na siya, kwento lang po ito, na take it or leave it. Gawan lang natin ang istorya din. Nakita niya yung mga tao, nagkakagulo. Biro mo, 5,000, lalaki pa lang. Sabi niya, saan pupunta? Tapos nakita niya yung mga kasama niya, "Uy, di ba alis tayo? Field trip tayo ah." "Oo, postpone." "Bakit?" "Hatak-hatak ako ng nanay ko, pupunta raw kami doon." "Bakit?" "Si Jesus kasi, yung nagpapagaling, yung bula, gumaling, yung pilay, lumakad." "Huh? Sama ka na lang." "Ano tong baon ko?" Basta sama ka. Nadala niya yung baon, pumunta na doon. Sabi lang to ng version ha. So pagdating doon, ito na, may problema palang magaganap. At yung aksidenteng pagkapunta niya ay ginawang insidente ng Diyos para maging malaking pagpapala siya. Tandaan nyo, anumang aksidenteng meron kayo, insidente ng Diyos yan para maging pagpapala. Amen? Aksidente nyo, insidente ng Diyos. Akalain mo, kung di ka pa nawalan, di ka magkakameron. Hello? Nandyan po ba kayo? Buti na lang nawala siya, nagkameron ako. Ha? Buti na lang nabasag yan, napalitan ng mas maganda. Huwag niyo sasadyain. Kusang ang Diyos ang babasag niyan. Kusang ang Diyos ang magtatanggal niyan.
Pastora, gusto ko nang tanggalin ng Diyos ng asawa ko. Huwag kayo magtanggal. At hindi tatanggalin basa-basa sa inyo yan. Hindi tinatanggal ng Diyos yan. Hayaan mong basagin kayo pareho. Nandyan po ba kayo? Hello? Libre council, painom pa ng kainaan form wine. Lahat ng mga mag-aasawa, umami na. Painumin ko kayo ng kainaan wine. Ayan, biro lang po. So, balik ko tayo dito. So, ito po yung naging nakita po natin, nagkaroon ng problema. Kasi talaga namang itong pangyayaring ito, hindi naman sinasadya sa sitwasyon eh. Tapos na po, galing sa Capernaum si Jesus. Galing po kami doon. Grabe ang anointing sa Capernaum. Doon may pinakamaraming pinagaling si Jesus. Pagod-pagura ng mga disciple. Talagang lahat ng disciple nagle-lay hands na. So, kailangan mag-unwind ni Jesus. Ang paboritong pag-unwind ni Jesus, walang mall doon eh. Walang, tara, magbili ka ticket, Singapore tayo, Malaysia tayo, Hong Kong, wala. Bundok-bundok kaya, tsaka dagat-dagat ang unwind. Kaya sabi niya, lumayo-layo tayo. Kung babasahin niyo ibang mga version niyan, kwento ko lang ng konti, lalayo lang naman talaga si Jesus mag-unwind. Ito ang magandang problema. Tandaan niyo, may magandang problema. Sabi mo, magandang problema. Ang isang magandang problema, yung dumadami biyaya mo, hindi mo saan madali, no? May problema. Pakagandang balita yan. Ako, gusto ko magkaroon ng magandang problema eh. Yung dumadami tao, tapos maliit ang church. Dumadami tithes and offering, kulang ang mga nagkukumit na mga anointed, humble, bright, na CPA, yan mga gusto kong problema. Hirap na hirap ng magbilang. Yan, magaganda problema. Dumadami, lote mo, ang problema mo, yung pagbabayad ng buwis eh. May pambayad naman, kaya lang naaabala ka eh. Maganda problema yun eh. Sino gusto mong problema ganon? Ayaw nyo na may binabayarang buwis kasi wala kang lupa. Yung na mo problema ka kasi ang dami mong pa-change oil. O wala kang pa-change oil. Ako gusto ko marami ako pa-change oil, nakababayarang buwis. Magagandang problema yun. Ito pa magandang problema, yung bang hindi mo malaman kung ano isusuot mo sa dami ng bagong damit mo. O ito problema mo, hindi mo malaman kung ano isusuot mo kasi lumalaki ka na. Hindi mo alam kung large ka ba o small, medium. O gumawa ka na ng sariling tagatahi mo linggo-linggo. Yan. Pangit na problema yon. Di ba may mga magagandang problema? Ito magandang problema. Pag-usapan natin magandang problema. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo magandang problema? Oh, gusto ko na magandang problema. Yes, nangangamoy problema. Nangangamoy magandang problema. Amen. Hindi lahat ng problema pangit. Welcome. I-welcome po natin ang magagandang problema ng buhay. Dahil yung magagandang problema na yan, great exploit, great expansion, tremendous blessing, heroic blessing. Amen? Ang problema ni Manny Pacquiao, paano niya didistribute yung ipapanalo niya mamaya? Bala ko, ibulong sa kanya, baka pwedeng bahigyan ko Jel May Kawayan. Kahit 1%. Biro lang po. Ito na po ito. Ito ang problema, nagsunuran ng tao. 5,000, lalaki pa lang. Sabi ng mga Bible scholar, humigit kumula mga 14,000 to eh. Kasi hindi natala mga bata, hindi naman kasama bata sa na-mention eh. 5,000 kasama yung batang may dalang 5 tinapay. Hindi pa nga eh. Hindi pa nga siya sikat eh. Sumikat lang siya, yung pagkain niya kinuha pa eh. Nandyan po ba kayo? Eh, ang tendency ng bata, wag mong kukunin lahat. CCB yan, iiyak. Mag-survey kayo. Magbigay ka ng 5 lollipop kay DJ. Tingin ko, bigay sa iyo lahat. CCB ang kanyan. Iiyak yan. Hindi niya bibigay lahat sa iyo. Bibigyan ka pero bahagi lang. Itong batang to, binigay lahat. Sabi mo, binigay lahat. Magugutom siya, binigay niya lahat. Ito na yung problema, ha? Balik tayo. Ito ang problema. Sabi po ni Jesus, Peter, may problema tayo. Ito yung original version sa Book of John. Kung gusto niyo makita ng linaw, John ang babasahin niyo. May version niya sa Matthew, Mark, Luke. Diyan kayo kukuha sa Book of John. Sabi niya, Pete, may problema tayo eh. Saan tayo kukuha ng pagkain? Sabi po ng mga kasama niya, oo nga po, wala nga po tayong makukuha ng pagkain. Eh kahit 200 dinar at kahit 6 na buwan natin pagtrabahuhan yan, hindi natin mapapakain lahat. There are many kinds of leaders sa loob ng church. Bibigyan mo ng problema, tapos agad ang sagot, wala tayong magagawa. Hindi natin kaya magpalaki, pastora. Hindi natin mabubuksan ng liputan, tsaka ubihan. Bakit po? Sino ilalagay natin doon? Tawid dagat. Tsaka po matitigas ang ulo. Pero may sumagot. Ay, meron no dito, nag-survey na eh. Oy, sino dyan may baon? Bigay-bigay naman. Sino may baon? Sabi, ito, may baon. Uy, Lord, nireport agad. Meron nung bata, may dala, may nag-report. Pero ito, positive na sana, nag-negative eh. Ito, sabi niya,
Sir, Lord, Master, Teacher, meron pong bata may dala. Kaya lang di kasya. Ano tingin niya? In reality, hindi kasya. Talagang di ka kasya, 5,000, 5 tinapay. Kahit na ganun kalalaki tinapay, hindi kasya. Talagang sa ayaw at sa gusto mo, kapag nasa sitwasyon ka ng problema, mas mataas ang realidad na pagtingin. Kaya huwag kayo titingin sa realidad, babagsak kayo. Pag may problema, spiritual ang tingin. Kaya maraming Kristiyano, luno. Matapang lang sa paghahayag. Pero pag may problema na, luno na. Bakit? Pagka may problema na, marealidad ang tingin. Tiningnan ba ni Jesus na realidad na 5 tinapay at 2 isda ipakakain sa 5,000? Hindi. O, pwede na yan. Sobra pa nga yan eh. Paano sobra? Walang problema at pagsubok. Come on, may kawayan na hindi maliit sa kamay ng Diyos. Malaki lang sa'yo yan, pero maliit sa kamay ng Diyos. Lalaki lalo yan, lagay mo sa kamay mo, pero liliit yan pag nilagay mo sa kamay ng Diyos. Laki-laki ng problema ko. Talaga malaki. Iyo lang pala yan eh. Bigay mo sa Diyos, liliit yan. Binigay ang 5 tinapay at 2 isda, dumami. Ano ba ang mangyayari, kapatid? Kapag itong daladala ko ngayon, ibigay ko sa kamay ng Diyos. Ano ba magaganap sa buhay ko? Lahat ng daladala ko ay ibigay ko sa kamay ng Diyos. Balikan ko yung ilustrasyon ko kanina. Yung bola po ni Michael Jordan. Ito na lang Totoo to, natala. Research nyo sa internet. Yung underwear, brief, ni Michael Jackson, nung huling concert niya, in-exhibit, binili ng $3 million ng obsessed na fans. Brief yon. Bakit? Kung mag-brief palabas di ba? Di ba, una pantalon tsaka brief si Michael Jackson? Tama ba ako? Di ba fans ka ni Michael Jackson? Tama sabi ni Mark. Di ba pagkatapos sa concert niya, hinubad niya. Tapos binili ho yun ng fans. $3 million. Sino? Kung brief ba ng asawa ko, bibili niyon? Hindi. Brief ni Michael Jackson yun. Pasensya na, lumigwak ako sa Best Me. Bakit? Kasi depende sa taong pinanggalingan. Depende sa may nag-ari. Come on, may kawayan. Nang matungtong ka sa paanan ng Diyos, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, pag-aari ka ng Diyos. Wala kang presyo. Walang presyo pagkatao mo. Jehovah Tsidkenu, God is our righteousness. Hindi ka nasisilaw para matukso. Priceless ka. Priceless. Masisira ang judge sa ganda mo. Super qualified ka. Overqualified. Bakit? You are the sons, children of God. Kamay pa lang to Kamay pa lang ang pag-uusapan natin. Wala pa paa ni Jesus. Wala pa buong pagyakap niya sa'yo. Kamay pa lang. Kapiraso pa lang na merong bahagi ang Panginoon. Ano po mangyayari? Sana matapos ko by faith. Ano po mangyayari? The significance is that illustrate for us that what can happen when we place ourselves in the hands of God. 4 na puntos lang. Number 1, after you place it in the hands of God, He can create something out of nothing. Everybody say, create something out of nothing. Ito na yung problema. Sa verse 9, sabi, merong isang bata, may 5 tinapay at 2 isda. Yung isda na yon, palagay ko hindi tuna yun hindi rin salmon. Ordinaryo siguro tilapia lang yon. Baka tinapa o pinirito. At yung tinapay na yon, kahit na malalaki tinapay talaga, tsaka matitigas. Matitigas at mabibigat ang tinapay sa Israel. At walang lasa. Ang magpapalasa lang doon yung tilapia o yung kung ano man. Pangkaraniwang pagkain. Pero yung pangkaraniwang pagkain, yung ordinary, naging extraordinary nung nilagay sa kamay ng Diyos. Yan ang grabe dun Ordinary yung pagkain, pero nung nalagay sa kamay ng Diyos, naging extraordinary. Kapag nilalagay natin sa kamay ng Diyos, anumang sitwasyon na meron tayo, tandaan po natin, walang imposible, walang mahirap para sa Diyos, from nothing to something. Sino mga ba tayo? Wala naman talaga tayo pagmamalaki. Dapat lagi tayong basag Alam mo, sa totoo lang, ang isang bagay na revelation ng Panginoon sa akin, dapat ang Kristiyano lagi nababasag. Wala kang dapat patunayan. Wala kang dapat igiit. Wala kang dapat laging pinatutunayan sa sarili mo, sa Diyos at kahit kanino. Dahil wala tayong pwedeng patunayan.
Isang ihip lang sa'yo, dead ball ka na eh. Nandyan po ba kayo? Life is too short. Isang pitik lang sa'yo ng sitwasyon, patay ka. Sa isang iglap lang, lahat ng hawak natin pwedeng mawala. Wala kang pwedeng ipagyabang. Kaya ang lahat ng bagay, lagay mo sa kamay ng Diyos. Kaya lumalaki. Tingnan mo yung ngayon, ha? Ililalakad po ng senior citizen, maging 50 na lang. Bago po yan. Pili-pilit. Bakit? Ito po, nakita nila, hindi na umaabot na mag-benefits ang mga matatanda na mamatay agad. Umiikli buhay. Bakit? Ang isa sa pinag-aralan ng mga psychiatrists sa pag-intindi sa buhay. Hindi ka binuhay para mag-intindi sa buhay. Sabi ng Bible, sapat ang bawat araw para mabuhay. Look at the bird. Look at the grass. Tingnan mo ang ibon, tingnan mo ang damo. Nagkaroon ng aksidenteng naging insidente, pero merong isang bata na may dalang tinapay at isda, ginamit ng Panginoon. He creates something out of nothing. Ibig sabihin, may pag-asa ka. Yung mga bagay na nakikita mong wala ngayon, pag nilagay mo sa kamay ng Diyos, nagkakaroon ng meron. Nandyan po ba kayo? Naalala ko po yung kapatid kong mayaman na ngayon sa Canada. Sabi niya, alam mo, Diwani, hindi ko malilimutan testimony ko. Natira daw siya kung saan, ewan ko, pag nilingon mong ganyan, nakikita niya yung water lily. Inisip niya, pwede kayang i-ensalada tong water lily? Sa gutom niya eh. Tinignan niya kusina, asin na lang. Nakita niya, may gas pa naman siya, ilaga niya, gawin niyang ensalada. Eh, akalain mo ba yung ensaladang iniisip niya yung water lily, nakatira sa Canada, ang laki-laki ng bahay, may ilang lupain sa Pilipinas. Ang ganda-ganda ng sasakyan. Nandyan po ba kayo? Na-enjoy ang buhay? Look, tingnan mo yung buhay mo ngayon sa nakaraan. At hindi yung nakaraan na magiging baon mo para maging bitter ka. Tingnan mo yung kasalukuyan, wag yung nakaraan. At pag nakatingin ka sa kasalukuyan, tingin ka sa susunod na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sabi dito, He creates something out of nothing. Nasa panahon ng bundok sila, disyerto, until now, kapatid, pag nadaan ka sa Tiberias, papunta doon sa bundok na yon, highway lang na ganyan, dahil nga ginawang tourist spot, hindi mo alam kung saan kakakain. Kaya kami may dalang pagkain sa bus. Pag inakyat mo, gutom ka na. Walang taros na paglakad ang ginawa po namin. Until now, ganun ang itsura niya. Minodern na lang po ngayon na transform, mas magandang tingnan. Pinaganda. Ganun pa rin, gutom pa rin. Kahit mas mababa yung bundok, umakyat ka doon, pagbaba mo, gutom at uhaw ka na rin. Pero pag tinignan mo yung bundok, imagine this mountain. God creates something out of nothing. Sa 5,000 higit doon ay pinakain ng Diyos. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, wala ka doon. Pero pinapakain ka ngayon. Extended ang blessing. Extended yung loaves. Extended yung fish. Hello? Extend pa ba sa inyo? Extend na extend ba? Sabi mo sa katabi mo, extend na extend nga. Amen! Ano po sabi ng Bible? Philippians 4:19, and my God will meet all my needs. Sabi ng ibang version, and my God will supply all my needs according to His riches and glory. Alam niyo, malakas makasira sa testimony ng tao, ng Kristiyano, pagdating sa tiyan. Pag nagugutom na, pag nagigipit na, pagpapalit ang posisyon, pagpapalit ang pagiging Kristiyano. Sa handaan lang eh. Hindi mo malaman ngayon kung sino Kristiyano. Bakit? Balyahan na, gutom na ako. Kaya sabi po ni Paul, pag pupunta kayo ng handaan, kumain na kayo sa bahay. 2 Timothy. Para pagdating sa handaan, smart ka na, tikim-tikim na lang. Stand out ka pa. Bakit? Uy, napaka-decente naman yan. Hindi niyo alam, kumain ka na. Nakakawala ng pagka-decente. Kaya sabi ng Bible, man shall not live by bread alone. Dangal mo, pagkain lang ang katapatan mo si Iso. Birthright niya, sabi niya, nakaamoy lang na adobong sitaw. Ikaw na nga panganay. Nandyan po ba kayo? Sabi ng Lord, man shall not live by bread alone. Sa mga huling araw, ang paghihirap ng tao, di tinapay, hindi makakabili ang tao. Magsanay-sanay na. Nandyan po ba kayo? Kaya sabi rito, He creates something out of nothing. Pasalamat tayo, may kinakain tayo. Pasalamat po tayo pagkalalapag ang pagkainan. Kahit ayaw ng panlasa mo. Ako, alam ko, lumito ako sa Israel eh. Kumain ka ba naman ng mga hindi mo kinakain? Pag upo kong ganyan, Kuya, ito yung sinasabi ko sa inyo, kahit hindi ako pumunta sa dietitian ko, papayat ako. Tapos sabi ng Holy Spirit, yan yung kinakain dito sa Israel, enjoy. Okay, I enjoy.
Di malaman kung ano lasa noon, pero nakita ko yung mga Israelite, yung mga Jews, pumipito-pito pa. Nasa first class hotel kami, mga pagkain class, pero kami nila Kuya Mading, nila Pastor Jason, okay ba kayo? Okay kami. Paano kung yun ang kakainin sa huling panahon? Ano po? Sabi po ng Psalms 37 verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken for their children begging bread. Totoo to, di ba? Wala akong nakita, maputi na buko, na taong tapat na nagdahop. Tapat na nagdahop. Walang tapat na magdadahop. Amen. Walang faithful na magugutom. Amen. Walang righteous na maghihirap. Amen. Sabi ng Bible, hindi ako may sabi niyan. Walang righteous. Walang righteous. And number 2, after you place in the hands of God, He will give you strength. Everybody strength. O sabi ni Lord, meron ha? Okay, sige, ganito gawin natin. Paupuin mo sila. Saan pinaupo? Sa mga damuhan. Naranasan nyo ba maupo sa mga damuhan? Sarap sarap. Sarap kaya, nakaka-refresh. Lalo kung may higad. Biro lang. Di ba sarap maupo sa damuhan? Imagine, ginawa ng Lord, chillax lang kayo, chillax. Di-distribute. Ito mga tao to, stress, depressed. Kaya sumunod, hindi naman hindi pagkain ang susundan. Alam nila na napalitan to, nagpagaling to sa Capernaum. May mga problema to, problemado halos sa mga sumabay. Sumunod kay Jesus. Kaya ano ginawa ni Lord? Oops, God is a God of program, di ba? God is a God of order. Sabi niya, okay, chillax na kayo, chillax. Papuin sa mga grass. Distribute the food. May take out. Alam mo, gusto ng Lord, chinichillax tayo Everybody say, relax. Pastora, wala akong pan-relax Hindi lahat ng relax gagastos ka, kapatid. Dahil baka hindi ka ma-relax kung gastusin ang pag-uusapan. Nandyan po ba kayo? Hindi ho. Parang one time sabi ng anak ko, Mami, relax tayo. Mukhang dami-dami mo ng schedule. Sabi ko, sige. Bumili kayo ng sine, manood tayo sine. Sige po, alam mo yung paglakabas ko ng sine, mataas ang blood pressure ko. Godzilla pa naman na papanood sa akin. Gusto ko mag-relax, nakita ko mga halimaw. Gusto ko ako magpa-BP. Tapos itong mga young people na to, minsan nung pag-uwi ko, nasa bahay, sila Charlene, sila dali, panood tayo na habang naghihintay tayo, ginagawa uniform. Sabi ni Charlene, panoorin niya, maiihi ka sa takot. Ano naman kako kayo? Nanunod kayo para takutin na sarili mo. Di ba natin namamalayan, di ba? Hindi yun ang chillax. Nag-shopping ka na, pagkatapos, kwenta ka ng kwenta, pambira, nagkamali ko ng bilian. Ba yan, nabili ko ito. Ang chillax, material man, may material man o wala, financial man o wala, masarap na pagkain o wala, relax ka sa piling ng Diyos. Peace. Everybody say, peace. Yan na, peace. No. May peace of mind. Ang sabi ng panahon, okay, peace. Alam pa nila, wala naman sila nakita, umaamoy, may pagkain ba? Wala. Dinistribute yung food. O pagkatapos niya, sige, eat all you can kayo. Eat all you can. Fish all you can yan. Fish. Bread all you can. Fish all you can. Sabi, nung kumakain na sila, eat all you can. Take out. Grabe si Lord. Sabi mo sa katabi mo, grabe si Lord mag-bless. Sinatisfied ka na, may take out pa. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang pagpapalain, pati pamilya mo. May mga naiwan Naku, sayang. Nung nagkakain, di ko pa nasama si Insa. Yung hipag ko, di ko pa nasama. Di ko nabalik. Dito pala magsasayawan ng Itbulaga. Hindi na ako nakiagaw. Good for one for all. Nahanap ko kung nandun mga kamag-anak ko Sabi ko, Daddy, titigan mo mabuti. Baka makita ko nandun ang ate Ine. Patawag mo at bibigyan ko na lang ng 500. Nandun ka ba, Tine? Oo, buti na lang. Silipin mo, baka nandun ka ako si Ais at patawag mo. Bigyan na lang natin 500, baka ma-stroke pa yan. Wala kang lahi dyan. Wala, okay. Sabi ng ate Nita ko habang naglalaba, sayang, kaya nga ako pinapunta kita rito, tsaka pipila ka ako sa Itbulaga Di bagay ka ako na sa atin yun. Ma-stroke ka pa doon, calci black pa, bibilin mo dyan. Nandyan po ba kayo? Don't get me wrong. Si Lord, pagka binless ka, pati sambahayan mo. Pati kahit di karapat dapat na anak mo, katuga nga yan, binebless pa Because of you. Yung anak mo kain lang ng kain hindi magwalis, pinagpapala. Pag uwi niyo sabi mo, hoy, pinagpala ka dahil sa akin. Biro lang. Nandyan po ba kayo? Sasabi dito, konti na lang. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. Not literally. Ang sarap kayang payapa. Amen? Kahit mainit ang panahon.
Pag uwi ko, sabi nila, parang awa mo na, mami, buksan natin ang aircon, buksan natin ang ventilador. Teka, na-miss ko kako yan. Grabe, ginawa sa Israel. Tagaktak na pawis mo, mami, sandali lang ang kako. Gusto kong pawisan ng gusto. Give thanks in every circumstances, mainit man o malamig. Mas mainit sa impyerno. Ang mahalaga, pinapayapa ka ng Diyos. Matthew 11:28, lumapit kayong nabibigat at napapagalan lubha. Number 3, after you place in the hands of God, expect something wonderful. Everybody say wonderful. When you place in God's hand, expect wonderful things to happen. But be careful for your expectation. Ano, verse 11, nung makita niya, nung dumating yung loaves, nagpasalamat ang Panginoon. Nilagay sa kamay ng Diyos, itinaas ng Diyos sa Ama sa langit ng ibinaba, nagkaroon ng miracle of multiplication. Ito pa nagiging problema. Pag pinagpala po, ano prioridad? Sabi po ng Bible, may tinawag na propeta, pumunta po doon sa babaeng balo, sabi niya, ano problema? Langis na lang po, ito kabuhayan ko. O ganito, gawin mo. Manghingi ka ng basyo ng bote ng langis sa kapitbahay. As long as you can, magkulong ka sa kwarto, yung basyong yan, salin mo ng sinalon. Tanong, good testimony ba yon? Good testimony, kasi marami siyang basyong nakuha. Pero yung mga hiningan niya ng basyo, yun din yung mga inutangan niyang kapitbahay. Oo, yun din yun. Sabi niya, puno na, ibenta mo. Anong mabenta? Ops, prioridad mo, yung hiniraman mo ng basyo na may utang ka rin, bayaran mo. Matitira, magnegosyo ka, doon ka mag-start. Minsan pag pinagpala tayo, na-overwhelm tayo, hindi natin alam kung ano uunahin. Pag pinagpala, ibigay sa kamay ng Diyos ang unang biyaya. Nandiyan po ba kayo? Testimony lang sabi ko kay Pastor Jan, Dad, kalimutan mo nang umaten, wag lang ang tights ko. Wala ako, pero wala yung tights ko, kailangan nandun. Please, I'll check the tights of Kat and Kai and Jan. Extreme po ako dyan, pasensya na. Check din ako pagka po sila, kailangan meron tayong Holy Communion. Extreme ako pagdating sa ganon. Extreme ako pagdating sa pagsunod nila sa leaders. With due respect sa mga leaders ng mga anak ko. Minsan may mga question yung anak ko. Never in my entire life na nadinigan ako ng mga anak ko na kinampihan ko sila. Submit to your leader. Submit to your leader. Submit. Mami, sasubmit ako. Sabi pa nung isang bunso ko. No, submit. Mami, ganyan ka rin eh. Submit. Labanan po kahapon, Sport Fest. Bulong-bulungan ng mga committee. Pas, dinadaya ako tayo. Yahan mo na. Pas, mali po yung scorean. Yahan mo na. Pas, na. Alam mo, for the glory of God, kung may standout ng attitude character, kami yun. Masasaya lang kami, pero walang nagmumura. May nagmura ba? Wala, Jay, may nagmura. Pagka po si Jay, nakuha na ng bola si Jay, hallelujah! Pagka po si Elijah natungkol, praise the Lord! Eh sila sabi niya, anto kakadad, puto daw, puto. Puto. Gumano na, daddy, kuntsinta naman, kuntsinta. Sabi ko, tapos na-late ako, sabi ko, please lang, pakisabik. Ano sabi ko, billing ko? Please be humble, be submissive, be kind, but be joyful. Extra energy, smile. Walang magmumura, walang sisimalmal, walang sisimangot, walang... Naglalaw, ganyan lang pe. Kaya sabi, larong Kristiyano, wala rin kekembot. Larong Kristiyano po, laro. Pansamantalang itago ang kembot. Akalain mo nag-champion. Hallelujah yan. Labanan. Konti lang kwento mamaya i-certificate. Yun nung labanan yun, matindihan yun Pinaka-best player halimbawa ng Lawa, best player po ng Malahacan, best player ng Pierres, pinagsama-sama yon, pinaglaban. Tayo, ganito, selection. Jay, may gagawin ka ba? Wala. Sumali ka na. Ikaw, Eric, may pasok ka? Wala. Sumali ka na. Sino pa walang gagawin dyan? Sumali na ako kayo. Hindi ako sanay mapasok. Hindi, kaya na yun. Lalaro na tayo. Ganun lang uusapan nun. Si Pastor Jan nga, kung di naka-uniform, magbabasketball walang uniform. Sino pa walang gagawin dyan? Basta mga JIL, naglilingkod kay Lord, basta mahal si Lord. Ako po, sige. Hindi pa po ako worker, sumali tayo. Ganun lang. Nag-champion pa. Sabi ko, Panginoon, wedding anniversary namin, balato mo na sa akin. Regalo mo naman sa ako ng gusto. Bigyan mo naman ako ng trophy. Hindi ako binigyan ng regalo ng asawa ko dahil talagang kailangan natin yung puta. Trophy naman. Akala namin pukpukan ng laban.
All team, 14. Sabi ho sabi ni Pas, ha? Pip na laban, tay ng tay, ang labanan, isa-isa lang. Sabi nung anak ko, nakatingin, mami, galing ka na Israel eh. Malupit ang pandama mo. Mananalo ba tayo? Mananalo tayo, anak. Nung bumababa na yung score, mami, talaga bang mananalo tayo? Hindi tayo Diyos, pero mananalo tayo. Talaga, mami, ha, mananalo tayo. Wala na, ito na. Kung mag-alala, kaya mananalo tayo. Sige, galing ho kay Israel eh. Sabi ko, galing din sa Israel yung mga pastor niya. Champion pa, panlaban na po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Heto pa po. Yung mga lumaban, sabi dun sa may asawa si Jay, Jay, ano pang laman mo? Basketball. Huwag ka na dyan, mamaya ka na dyan, mag-volleyball ka muna. Si Pastor Jay, tayo-tayo doon, at sumasakit-sakit ang arthritis dahil sa paglalakad. Pastor Jay, may gagawin po kayo? Wala, sumali na rin po kayo. Ikaw, JC, may gagawin ka sa basketball po. Kung mamaya ka na mag-basketball, sumali ka muna rito. Lumaro! Ang lupit ng laban. Nilalagnat pa yung best player natin. May trangkaso pa habang lumalaban. Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, by grace tayo lahat. Hindi tayo pwedeng magyabang. Walang pwedeng ipagmalaki. Pag inilagay mo sa kamay ng Diyos, gagawa ng Diyos ang napakalaking himala at pagpapala. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews chapter 9 verse 10. He performed wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Number 4, after you place in the hands of God, expect incredible things to happen. Pag sinabing incredible, extremely great, large. Everybody say large. 5 tinapay, 2 isda, kapatid. Kahit anong gawing kwenta mo, napakain ng higit sa 5,000. Kapag inilagay po natin sa kamay ng Diyos, anumang hawak nyo at anumang dalahin nyo, higit sa inaasahan mo, kayang palakihin ng Diyos, anumang biyayang meron po tayo. Ako talagang maiiyak ako sa pagpapala ng Diyos. Sa oras pong ako nung ay umalis, ni pambili po ng ticket papuntang Davao, Cebu. Kahit po yun promo, hindi po ako makakaalis. Sinasabi ko sa mga kapastoran, kila Pastor Al, sabi ho ng mga pastor, siyempre pinagmamalaki ko po kayo. Sino gumasos, Pastora? JL May Kawayan. Ang yayaman pala ng miyembro. Hindi po. Hindi po mayayaman kami. Mayayaman lang puso sa pagbibigay. Pag nakita mo yung listahan ng mga nag-donate, 20 pesos, 15 pesos, 50 pesos, talagang pag binilang mo, abang binibilang po ng Pinas at tinabot sa akin, pinaganda na nga lang yun, matutulo luha mo. Hindi ko minanipulate yan. Dahil ako, magbigay kayo tindi ang prayer, ang aking faith, eto mayabang pakinggan. Pagkalooban ng Diyos, gagawin ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Pag gusto ng Diyos, kahit sino humadlang, gagawin ng Diyos, tandaan niyo yan. Kahit ano ang gawing hadlang ng kaaway, hindi magiging hadlang anumang sitwasyon kapag gusto tayong pagpalain ng Diyos. Maraming paraan ng Diyos. His thought is higher than our thoughts. Alam niyo sa Israel, kung gaano kayaman na Israel, yung sangki, sinlaki ho ng ulo niyo. Yung talong, sinlaki po ng braso ko. Yung radish, sinlaki po ng braso ko. Yung talong, sinlaki ng braso ko. Tapos sinlaki po ng binti ko, yung nakita ko pong, kala mo upo, pero radish pala. Grabe, yung tubig doon. Pinakamasarap na tubig sa Israel. Diyan lang sa kanto-kanto mo inumin, no? Inumin mo ganun. Pag bumili ka ng water, $1 eh. Pinagpalang bansa. Pinagyaman ng Diyos. At tayo, mga spiritual Israelites tayo. Mga kapatid, maniwala kayo, tindi. Nirepresent po natin ang JIL sa Israel. To bless Israel. Huwag ko kayong magtampo sa amin. Ba't di ko nabalitaan nyo? Malis pala si Pastora. Nirepresent po natin ang buong JIL May Kawayan. Naniniwak. Ang lakas-lakas na impression ng Panginoon sa akin. Napakalaki ng gagawin ng Diyos. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, please, balik mo yung lakas na nawala sa akin. Ako po'y 45 na this month eh. Sabi ko, sana naman yung lakas kong 45, wag mag-45. Lakas ko 16. Sana makapag-preach pa ako ng 4 na preaching. Makaluwas-was pa ako sa office. Makapag-follow up pa. Kayanin ko mabukas sa mga life group. Ang motivation ko po ngayon, pag naglingkod ako, parang di na ako maglilingkod bukas eh. Pag ginawa ko sa kaya minsan parang nadidepress ako. Pag may pinagawa ko sa workers na parang walang puso yung gawa nyo ah. Minsan na lang tayo gagawlawa sa Diyos. Ganito na ako, hindi pa ako full-time eh. E then, nung ma-full-time ka pa, doblehin mo lalo. Kapag ka wala kang motibo sa buhay mo, na naglingkod ka sa Diyos dahil mahal mong Diyos, makikita mo yung galaw ng Diyos. Nandyan po ba kayo?
Yung mga bagay na panakot ng kaaway, balik nyo sa kaaway. Tingin lang kayo sa cross. Saan kayo tinatakot ng demonyo? Sa future? Sa anak nyo? Sa asawa nyo? Sa financial? Balik nyo lang ng balik. Ano yung mga binabalik ng kaaway para palungkutin kayo? Balik nyo lang din sa kanya. Lahat ng negatibo na magbibigay ng negatibo sa puso nyo, balik nyo lang kung saan nanggaling. Balik nyo sa kaaway. Yakapin lang ang cross. Dahil sa cross, nandun lahat ang wonderful, incredible. Nandun yung from nothing to something. Nandun yung enlargement of territory. Enlarging the territory. Huwag nating hayaang umikli ang buhay po natin sa mga bagay na kung saan ay mga pananakot lang ng kaaway. Payapa ka lang, yaman eh. Matuturuan mong sarili mo at mapipili mo ang pwede mong maramdaman. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad na mamili ng ating pwedeng maramdaman. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Maikondisyon natin ang ating puso para direkta nating mapadama ang pagmamahal natin sa Diyos. Let's bow our head now. Habang nakayuko kayo at nakayuko kayo, pwede ho bang titigan nyo ho yung palad nyo habang nakayuko kayo? Gagamitin po nating pagsamba sa Diyos yan. Yang hindi kaya ng kamay na yan, bibigay natin sa Diyos sa pagsamba. Yang hindi kayang kamay na yan, maraming di na kaya yan, lalo na ngayon. Sumasabay na yung edad, sumasabay na po yung mga pinangdaanan, di na marami nang hindi kakayanin yung kamay na yan. Ang pinaka-the best po ngayong umaga, itaas na lang sa harapan ng Diyos yan. Habang itinataas at isinasamba natin ng Diyos, itinataas din natin ang ating puso, kasabay ng pagtitiwala sa Diyos. Is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. You are victory, Lord. He hates us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name. And Lord, we want to lift your name on high. We want to thank you, and Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. You are victory, Lord. He hates us against the enemy. We bow down